Date ko na nga kayo dito nga sa pinagagawa naming bagong branch ng Menjo Korean House. Mga nagtatanong nga na cancel nga yung plano namin na sa Pulilan, Bulacan ilagay. Karoon kasi ng konting problema pero okay na rin at malapit-lapit na rin itong pwesto na pagtatayuan namin. Ito na nga pala siya located sa may Plaridel, Bulacan. Dati nga ring restaurant itong kinuha nga naming pwesto. Kaya kung makikita nyo, naghahakot nga kami ng mga gamit. Natanggal na nga namin yung mga chairs and table, pinasok na nga namin yung mga gagamiting materyales sa pagre-renovate nitong building. Kagaya na to ay napakarami pa namin kailangan asikusuhin itong si Bebo. Kaya kung mapapansin nyo din, napakarami namin pinagkakahabalahan gawa nga nitong pinatatayo namin bagong samjihan. Lawak nga itong pwesto na to pero mas lalawak pa yan tingnan dahil nga pinaguhitan namin to. Una nga akala namin hindi to masusunod sa ayos. Pero buti na lang nakakuha kami ng magaling na architect na guguhit nga nitong samjihan. Ilang araw kaya nga abutin bago namin to maparenovate. Inuka Bebo, kahit pumitik-pitik ka dyan, wala pang mangyayari. Saan kaya kami ruguhuhugot ng pamparenovate nitong building? Parang gusto ko na rin talagang patusin ang panunulisit sa mga humahabol ng senador at mayor. Ansya ko kasi aabutin talaga ng isang buwan mahigit ang pagre-renovate nitong samjihan. Natatandaan nyo nga meron kami samjihan sa Apalit pero itong patatayo nga namin sa Plaridel, ito na yung magiging standard look ng Menjo Korean House. Yung nasa Apalit kasi guys, pinranchise lang namin yun at pinalitan nga namin ng pangalan. Kaya naman talaga namang gastos kung gastos. Kung kasi namin pasukin ang franchising, napakarami na nga nagtatanong sa amin. Gusto pa rin namin maayos lahat ng costing at saka yung magiging itsura ng Menjo Korean House. Hindi pa nga ako namang problema dito. Ibebo, wala yung aliwang gewa nung aling pumitik-pitik. Pitikan da ka buntok Buti na lang talaga nakakuha kami ng architect. Kung hindi guys, ay Diyos ko, mamurit ko dahil hindi ko alam kung paano ko itong i-disenyo. Malawak nga itong pwesto na to at talaga sinabi ko doon sa arki namin na okay lang sa akin na konting table basta komportable ang mga customer. Speaking of table, pati nga yung mga gumagawa ng table namin, pinuntahan na rin namin ngayong araw para masukatan nga yung griller at saka yung sukat na gusto ko talaga. Sa branch namin sa Apalit, kahoy ang ginamit namin, di ba? O dito sa bago namin branch, puro bakal. Kaya talagang doble ang presyo ng materialis na gagawin namin dito sa bago naming samjihan. Siyempre, dahil isang taon na nga mahigit yung samjihan namin sa Apalit, marami na rin naman kaming natutunan, lalo na yung mga concern ng mga customer. Tapos nga kami magpunta doon sa gumagawa ng mga tables and chairs. Ay, umuwi muna kami sa guli. Inuka, buong Aldo na kaming nasa labas at naglalalakad kung kani-kanino. Uwi namin ng bahay, antimano nga kumain na kami ng dinner. Alam nyo naman, buong araw kami naglilibot nitong si Bebo. Pagkatapos namin kumain, inayos pa namin yung mga bago naming gamit. Tama kayo, pati gamit, iniba ko talaga. Naksyuta, lahat yan in-order ko pa from South Korea. Bagong gastos na naman, kaya napapakamot na lang ng buntok si Bebo. Sobrang arte ko kasi guys, pagdating sa mga gamit. Dahil bago na nga itong samjihan namin, gusto ko talaga panibagong look at talagang mas classy na siya tingnan. Pati yung mga gamit namin, naghanap din ako ng matinong supplier. Pati mo sa baso, pitsil, pinggan, at kahit kutsara at tinidor. Gusto ko galing South Korea, loka. Bukod sa mga gamit namin guys, magdadagdag din kami ng bago sa menu namin. Siyempre, i-apply din namin yun sa branch namin sa Apalit. Medyo madami-dami din ang mababago, pero at least para na rin yun sa mga customer namin na talaga naman binabalik-balikan ng samjihan. Actually, nung mga oras na yan, siguro alas 11 na ng gabi, pero busy-busy pa kami ni Bebo sa paglilista kung ano pa yung mga kailangan. Bebo kasi ang trabaho niya talaga guys, ay magbisi-bisita dun sa pinaka-area. Ako naman yung maghanap ng mga supplier. Sabi ko sa kanya, masira na ako buntok, kaya matulog na tayo. Siyempre, nanimo muna ako. Dating naman sa pag-aalaga ng aking Maria, ito nga yung ginagamit ko ang SNJ Beauty Feminine Wash. Sobrang safe at napakaganda kasi ng ingredients ng pagkakagawa nito. Itch-free nga ito at ginawa talaga to sa mga may sensitive skin na kagaya ko. Gusto ko di amoy nito, mabango siya pero hindi matapang. Daan nyo, hindi lang mukha ang dapat fresh sa atin, pati rin ang ating mga antak. Kung araw ako nasa labas, kaya kailangan lang talagang manimu, maghugas, at kahit antak, kailangan hugasan. Diyos ko, kapagal ko ngene. Ang araw-araw, ganyan na umiikot ang araw namin dalawa ni Bebo. Siyempre, good problem yan para sa amin. Pera na lang talaga ang kulang. Pabango na nga ako bago matulog. Gamit nga itong rose ng Mystery Scent. Puro ito na ang sign para padalan nila ako. Wala na yata akong pambili dahil kahit pabangrugo, kagisanan na ako. Naksyuta. 3 to 5 hours ang tinatagal ng amoy niyan at shake nyo muna bago gamitin. Pagkabanila na matamis ang amoy niyan. Pero ayun nga, matudtudtan na. Naksyuta. Lang naman. Salamat!
Meron ako pinagkakalibangan nga na laro. Ito nga yung Aurora game. Gaya ng ibang laro, madali lang din tong laruin at kung gusto nyo mag-register, ilalagay ko na lang yung link dyan sa may comment section. Maraming laro na pwede nyo pagpilian dito, kagaya nga nitong nilalaro ko. Gaya ng ibang laro. Syempre kung malaki din ang tayaan nyo, malaki ang tama. Pero syempre, hinay-hinay lang din sa paglalaro. Laro pa rin to, may nananalo at may natatalo. Kaya kung gusto nyo rin itong laruin, ilalagay ko na lang yung link dyan sa may comment section.